So ayun, what's up mga boss? At good morning po sa inyong lahat. At syempre, nandito na naman po muli ang inyong boss Noli Vlog. Muling nagbabalik. At welcome back po tayong lahat dito sa ating munting YouTube channel. Isang mapagpalang araw na naman pong muli mga boss. So ngayong araw meron tayong na-notice. Yan, meron tayong na-notice na isa sa mga manok natin as suspected. Suspicious siya na may tama siya ng fowl cholera. So ito ay gagamutin natin. And then ito i-discuss ko sa inyo kung paano ba yung proseso ng aking pagti-treatment dun sa mga manok na nagkakaroon ng ganitong klase ng disease. So sabi ko nga dun sa mga previous vlog natin, hindi tayo po pwedeng basta-basta bigay ng gamot dun sa mga manok natin. Once na nakita natin sila ay tutulog-tulog sa range, tutulog-tulog sa cord, or hindi natutunawan. So dapat ina-analyze nyo munang mabuti kung ano ba yung tama, kung ano yung disease na nasa kanilang katawan. And then saka nyo pa lang sila bibigyan ng treatment. So saka nyo sila bibigyan ng gamot na aakma dun sa sakit na ibibigay nyo sa kanila. Nang sa ganon mas mabilis nyo silang mapapagaling. So ngayon at sa atin dito sa case natin, meron tayong isang manok na sa tingin ko meron siyang tama ng fowl cholera. So gagamutin natin yan. Then ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga treatment, medicine na ibinibigay natin sa kanila at kung paano natin sila ginagamot. So mga boss, at kung bago ka pa lang na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, at iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo po at i-share, and then hit yung ating munting notification bell. At nang sa ganon, maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So mga boss, at umpisahan na po natin yung ating gamutan. So eto mga boss, ipapakita ko sa inyo. So ito yung isang manok natin na sa tingin ko nagkaroon siya ng fowl cholera na tama. So bakit natin nasabi na siya ay tinamaan ng fowl cholera? Yan. So bago ko sabihin sa inyo kung paano natin siya nasabi na may fowl cholera. So ano ba ang fowl cholera, and then saan ba nakukuha ito? Yan. Ano yung common na nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng fowl cholera ang manok? And then paano ba natin sila ma-identify na fowl cholera nga yung tumama sa kanilang sakit? So ganito po yan mga boss. Ang fowl cholera po kasi ay nakukuha yan kapag ka po ang panahon natin ay umuulan, umaaraw. Yan, araw sa maghapon mainit, pagdating ng hapon uulan. So mabababad sila sa ulan, and then mangyayari lalag natin sila. And then dahil itong manok natin, syempre kapag ka umulan, so mangyayari, at ang manok naman natin, di alam nyo naman ang manok tukayan ng tuka kung saan saan. So ang mangyayari kapag ka po yan nakakita ng tubig, lalo na kapag ka kayo ay hindi kayo nagme-maintain ng tubig sa kanila, so mas mabilis silang mauwaw. Pag nakita sila ng tubig, so iinom sila. Alam niyo naman ang manok, hindi naman yan hindi naman nila alam yung marumi at malinis. So basta yan, tutuka yan kahit na marumi yung area. So nangyayari ito mga boss, most especially kapag kang area nyo ay polluted. Yan, lalo na kapag kayo ay hindi nagtatanggal ng patukaan, hindi kayo naghuhugas ng patukaan nyo, siyempre nilalapitan ng mga insekto yan.
pinupuntahan ng daga yan, yun yung isang common na mas mabilis na tamaan sila. Kapag yung dumi ng daga ay sumama sa tubig at yan ay nainom, or else yung kanilang patukaan, syempre lalapitan ng mga daga yan. So ang mangyari, hindi kayo maghuhugas, so mas madaling makokontaminate yung kanilang kainan, and then pagbigay nyo ng pagkain sa kanila, so ayun, dun sila magkakatama. So itong manok na to mga boss, kaya ako nasabi sa inyo na isa ay suspected na sa meron siyang tama na cholera. So ito po kasi within 2 days yan, inobserve ko siya. Napansin ko kasi siya natutulog siya sa cord. So on the following day, hindi na siya kumain. So the following day again, hindi na siya nagtunaw. And then minonitor ko siya, hinawakan. So na-notice ko mainit yung kanyang katawan, and then nakita ko siya medyo naglalaway na. So hindi na siya natutunawan. So ito ay possible na nagkaroon ng tama na fowl cholera. So paano ba natin ginagamot yung ganitong sakit ng ating mga manok? Yan. So ito mga boss, ginagamot natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng L-Spec, Expectromax L, yan. So yun yung ibinibigay natin, kasi kapag po na-notice nyo yung mga manok nyo medyo viral na yung tama, kasi kalimitan nangyayari sa pag-observe natin sa kanila, hindi naman natin agad matitreat yung kanilang tama. So mangyari, either pupunta siya sa medyo 70% na magiging malala yung kanilang tama. So ang gagawin natin, kapag hindi na siya makukuha ng oral, yung tablet na binibigyan natin, so gagawin natin, bibigyan na natin sila ng injectable. So magbibigay tayo ng injectable dito mga boss, 0.3 cc every day, 5 to 7 day treatment. Yan. So ayan, napansin natin siya ay naglalaway. So ang gagawin natin, i-isolate natin siya, ilalagay natin siya sa kulungan para sa ganun ay hindi siya makahawa ng mga sakit, nung kanyang sakit. So dapat yung kanyang mga kinakainan i-disinfect nyo, or ibubukod nyo lang kinakailangan, huwag nyo gagamitin. So halimbawa siya may sakit, hinawakan nyo siya, so dapat huwag kayong hahawak sa ibang manok nyo nang hindi kayo nag-disinfect, nagsabon o nag-alcohol, dahil yung virus na nasa kanilang katawan ay mas mabilis nyong maipapasa dun sa mga manok nyo. Kaya nga ang gagawin nyo, i-isolate nyo siya, i-quarantine nyo habang siya ay ginagamot. Sa mga boss, dun sa nagtatanong nung ating ginagamit na gamot, so ito yung gamot na binibigay natin sa kanya. Ayan. Para hindi kayo mahirapan sa paghanap sa mga poultry supply, so sabihin nyo lang ay Expectromax L. So ito yung dating sa pagkakaalam ko, ito yung dating L-Spec. So nabago lang yung kanilang packaging, kaya naging Expectromax. So ito mga boss, tested ko na to. Kahit dun sa mga malala na sakit ng mga manok natin, naka-recover sila. So nagamot natin. Meron nga dito sa akin, halos tingin ko mamamatay na, ipapakal ko na sana. Pero tinagaan ko lang siya, ginamot ko ng ganito, and then hopefully sa paggagamot naka-recover siya, and then gumaling siya. And then the good news is naipanalo ko siya sa magandang laban. So siya yung ipinandayo natin sa Bulacan, and then nanalo siya. So far ginagamit natin siyang pang-broodcock para sa ating mga pang-personal na gagamiting manok. So mga boss, ang manok nyo na merong cholera,
So expected yan, hindi yan magtutunaw. So ang gagawin nyo, wag nyo muna silang bigyan ng patoka hanggat hindi nauubos yung nasa kanilang butsi. Dahil ang mangyayari niyan, hindi naman nila kakainin yung pagkain na ibibigay nyo sa kanila. And then yung nasa laman ng kanilang butsi, hindi naman yan matutunaw. So ang mangyayari ay baka ang mangyari niyan, mauwi sa pagkasawi yung manok nyo dahil yung patoka na nasa loob na kanilang sistema, magiging toxin yan. So wag nyo silang persahin na kumain. So ano ba yung dapat na binibigay natin sa kanila habang sila ay naka-isolate at ginagamot? So mga boss, dapat ang gagawin nyo sa kanila ay soft diet lang. Ayan, so soft diet lang. So ano ba yung mga soft diet na halimbawa na dapat natin ibinibigay sa atin? Ang gagawin niyo lang, kung meron kayong chick booster crumble or else ano ba to, hashtag developer crumble. So babasahin nyo lang siya. So kailangan malusaw siya, and then yun yung ibibigay nyo sa kanila habang sila ay ginagamot. Dahil kapag binigyan nyo sila ng solid na patoka, hindi po magtutunaw yan. So ang mangyari, lalong matutuyo yung katawan ng inyong mga manok. So dapat habang ginagamot nyo sila, siyempre mahina yung katawan nila, natural, kailangan din ng supplement para sila ay maging magana kumain, or bigyan nyo sila ng isang supplement na makakatulong para mas mapabilis yung pagtunaw nila habang sila kumakain. Siyempre nga, hindi naman sila nagtutunaw, nahirapan silang magtunaw dahil hindi ganong gumagalaw yung kanilang sistema dahil nga sa kanilang sakit. So tutulungan nyo sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng supplement. So meron tayong supplement dahil ito sa akin doon sa meron tayong ginagamit dito na isang supplement na gawa ng Excellence. Pwede kayong gumamit ng True Grit or yung ito Voltflex KQ. Yan, ito yung ibinibigay natin habang sila ay ginagamot dahil ang Voltflex KQ ay nakakatulong para mas mapabilis yung pagtunaw ng inyong mga kinain ng inyong mga manok. Dahil nga siyempre nasa kulungan yan, hindi yan gumagalaw, so hindi yan magtutunaw, possible. So pwede kayo magbigay ng ganito or True Grit. Yan, para mas mapabilis yung kanilang pagtunaw. So ayun lang mga boss, naway nakapagbigay tayo ng nakapagbahagi ng konting tips o kaalaman in a way na para nyong kung paano nyong gagamutin yung inyong manok na nagkaroon ng tama ng cholera. So simple lang mga boss. Always remember, dapat malinis yung kanilang surrounding. So dapat malinis yung kanilang patokaan. Huwag kayo basta-basta iiwan ng tubig sa kanilang paso, para na sa ganun hindi malapitan ng daga at hindi yan makontaminate. So yun yung possible na mas mabilis magkaroon ng tama yung inyong mga manok. So yun lang mga boss, maraming salamat at dito na po natin tatapusin ang ating munting vlog. Sa mga boss natin dyan na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo at i-share, and then hit yung ating munting notification bell. At nasa ganon, maging updated kayo sa mga ina-upload natin na video. So mga boss, dun nga po pala sa mga nagtatanong, dun sa mga ginagawa nating kadalasan nakikita nyong ipinopost natin, siya nga pala mga boss, suportahan nyo po sana yung ating Boss Noli FB page, and then ang ating Boss Noel main account. Yan. So ito yung ating main account, and then yung ating FB page na Boss Noli. So paki-suportahan nyo po para sa mga nagtatanong tungkol dun sa ginagawa nating mga pagpapa-ending. So mga boss, dyan ko lang po kayo mabibigyan ng kasagutan dun sa mga nag-e-enquire
At dun sa mga nagtatanong tungkol sa mga pinapa-ending natin na mga manok. So yun lang mga boss, maraming salamat at good luck. I know gold is not